Mamaya maghahanap tayo ng magandang example para doon. Compacted surface and then meron tayong ducts. Okay. For the ducts, guys, hindi po ito plato For the ducts, ganito po yung itsura nila. Okay? Yung mga inaanuhan ng mga barko or di kaya mga pump boat, di kaya mga kagaya nito. Yung area na to, na dati kinakat ng iba, tinatag nila as sidewalk, guys, hindi na natin kailangan itag yan as sidewalk. Okay? Or hindi na rin natin kailangan yan itag as water sa next stage. This area will be tagged as docks. Okay? Isa pang example ng docks natin is wait lang, hanap tayo. Meron pa dito eh. Wala. Okay. So yan lang muna for now. Kasi wala din tayo masyadong maraming examples ng ganito. So this area will be tagged as docks. Nandito din yan sa training material natin sa pinakababa. Saan ba yun? Yan. Eto, kahit mga single kagaya nito, ng mga docks, you have to tag that area as docks. Huwag na natin lagyan ng sidewalk. Do you understand? From the ground, up until sa tubig, you have to tag them as docks. Okay? Sorry guys, wala tayo talaga masyado example sa mga ganito. Outside parking, inside parking, and parking lot. Okay? Usually naman, yung inside or outside parking, makikita natin yan sa mga downtown areas. Okay? Sino ba may example dyan? Guys, baka meron kayo dyang mga nakuhang mapa kasi ako puro residential talaga yung nakuha ko. Ang hirap gumawa ng example. Meron kayo dyan? Wala. Guys? Ano to, Alex? Anong example to? Outside. Ground? Okay, etong pala. Akin na Catherine, pairam ako. Kath, kung meron. Okay, eto. Pwede ito. Open ko lang ID ko. Bakit in-close mo? I mean, yung sa password din. Okay, sige. Okay guys, eto. Usually makikita po natin yung outside parking or mga parking lots na po na yan dito sa mga big buildings. Okay? O di kaya sa mga main highways. Okay, so for this, eto, this one. Matatawag nating outside parking po yan kung single row parking lang po siya. Single row, it means hindi po sa back-to-back na parking. Yung parking lot niya is nasa okay. Eto, matatawag natin itong outside parking. Kung yung parking lot po is nasa gilid po siya ng long driveway or hindi kaya ng road. Okay? It's either nasa gilid siya ng main road or hindi kaya nasa gilid ng long driveway. Separated po siya from the road itself. Okay? Tapos, hindi po siya double row parking like for example kagaya nito. Ito yung tinatawag nating double row parking or yung magka-back-to-back na parking lot. Okay? This one, what we call this is double row parking. Ito naman yung nasa gilid, which is single lang siya. Hindi sila back-to-back. This one is an outside parking. Okay? So for this, all you need to do lang is to tag this area or i-label lang natin yung area na to as ganyan. Select that area and then tag it as outside parking. As simple po as that, tapos na po tayo para sa parking lot na yan kapag nagawa nyo yan. Understand? Iramin ko rin muna yung ID mo, Catherine. Ano to ang example na to? Mga duck po, sir. Mga pato. So, saglit. Kanina pa ako naghahanap ng mga mapa na ganito. Wala akong makita. Sorry guys. Tapos, usually din dito guys, sa mga area na to or hindi kayo sa mga downtown areas, dito tayo makakakita ng pavement na sinasabi ko kanina.
Ito, yung sementadong area na to na nasa paligid ng building na to or big buildings na to para dito naman sa sports grounds na to. Actually, ito yung part na to, wala na po tong specific na use. Okay, hindi na po siya driveway kasi yung driveway natin up until here lang. Tapos, yung area na to, hindi naman po siya parking lot. Okay? So, kapag nakakita kayo ng mga ganyang areas na wala silang specific na use, usually nasa paligid sila ng mga big buildings, you can tag them as pavements. Okay? Are we clear? Guys? Like for example, kagaya nito. Okay, example lang this one or this area right here, you can tag this as a long driveway. Tapos yung area na to, which is wala siyang specific na use, pero sementado po siya, you can tag this area as pavement. Pag sementado sila tapos wala silang gamit, useless sila, yan lang po. You can tag it as pavement. Are we clear para sa pavement? Okay, eto kay Kath. Mamaya na to Meron na tayong example ng docks. Tapos, okay, doon muna tayo sa mga parking lots. Kapag nakakita naman kayo ng mga double row parking na to, ito yung tinatawag nating double row parking. Okay? Usually guys, wala po dyang long driveway in between. Kapag meron man long driveway siguro, dito sila papasok yung long driveway. Area na yan. Lalagay tayo ng long driveway for example. Tapos, yung iba dyan, pwede naman yung pasukin as long driveway yung area na to kasi wala din yung double row parking. Tapos, pag nakakita kayo ng mga areas which is ganito, you can tag this whole area as parking lot. Okay? Or as parking lang. Tatag natin to as ganito. Yan. And then, we're all good para sa area na yan. Do you understand? Kapag meron mga double row parking na yan or hindi kaya mga area which is puro parking lots lang talaga, you can tag them as ganito. Very clear? Para sa parking lot? Huwag ninyo itong papasukin as long driveway. Sabihin natin, akala ninyo missing long driveway yan. Huwag ninyong papasukin to as long driveway kapag merong ganito. Pag merong mga double row parking. Yung buong area na to will be tagged as parking lot lang. Very clear? Okay. Unpaved parking. Unpaved parking naman magagamit natin yan para sa mga parking lots which is hindi simentado. Usually guys, yung mga ganito, nasa gilid ng bahay, residential house, you cannot tag them as parking lot. Okay? Kahit sabihin pa natin may mga sasakyan ng ganan, walang pong parking lot para sa mga residential houses. Driveways lang po sila. Ginawa natin yung driveways para sa stage 1. Huwag na po natin yung galawin kasi mahihirapan po tayo. Understand? Okay. For the inside parking guys, wala akong example ng inside parking. Okay, so dito na lang tayo gagawin ng example. Di ba nakakakita kayo minsan sa road mismo, yung pinaka-road or sa highway, meron kayong nakikita diyang parang mga stripes na puti sa gilid? Pagpasensyahan nyo na po yung pag-draw ko. Minsan nakakikita tayo ng mga puting ganito sa gilid ng road. Diba? Na pwedeng gawing parking lot or nasa loob ng road. Nakikita niyo yun? Nakakita na kayo ng ganon? Kapag nakakita po tayo ng ganon, tapos meron po tayong road, sample lang road yan. Yan. Yung gagawin nyo lang po is ikakat nyo lang po itong area na to which is may mga puting stripes na po na yan. Tapos select that area, click Ctrl V, tapos i-click natin yung inside parking. So magiging ganito yung itsura niya. Yung puti na to, wait lang. Road. Kapag nakakita kayo ulit ng stripes sa loob ng road, tapos may mga sasakyan, usually, ginagawa nilang parking lot yan. So, cut nyo yung area niyan, click nyo Ctrl V, tapos, select ninyo yung
Sa-select ninyo yung inside parking na attribute. Tapos, magiging dalawa yung attribute ng part na to. Meron tayong inside parking and meron tayong road. Select that area and then click letter N. Magkakaroon po yan ng red na stripes kagaya nito. For that area, kailangan po natin gawin yan para para matag po natin or ma-identify po ng system na yung part na po na yan, pwedeng gawin road, pwedeng gawing parking lot. Okay? So, wala tayong example ng ganun. Baka mamaya makakakuha kayo, pahiram na lang sa akin. Okay? That is for the inside parking. Hindi ko na masyadong aanuin yan kasi kung nakapasa kayo sa LC, dapat alam niyo na kung paano gawin yan. Okay? Now, meron naman tayo sa docs. Balik tayo sa docs. Okay, ito yung sinasabi ko kaninang docs. Okay. Ito, yung mga part na to kung saan, ano ba to sa Tagalog? Siya nagdo-dock yung mga barko. Daungan. Daungan. Ayun. Yun. Nabulol pa ako sa part na yun. Daungan. Kung saan dumadaong yung mga barko. From the ground, kung saan sila nakakonect. Dapat. Pantalan po, pantalan. Pinagandang pa. Sige, pantalan. From the ground, kung saan sila nakadikit, up until sa tubig, we have to tag them as dock. Ganyan lang kasimple. Okay? Kagaya nito, yung area na to, select na lang natin, tatag natin as docks. Ito pa. Select, tag as docks. Ito, this one, kapag sinelect natin to, tinag lang natin as docks, yung buong area na to magiging dock, which is hindi naman reasonable. Ang gagawin na lang natin dito is ikakat yung area na to kung saan siya nakadikit sa lupa, select, and then tag as docks. Ito naman, yung part na to is simentado. Pero hindi na rin naman siya driveway. Diba? Hindi na rin naman siya concrete patio. Diba? So, anong tataging natin dito? For this one? Pavement po, sir. Okay. So, this one, this should be pavement. Kasi wala na siyang purpose, diba? Hindi siya docks, hindi siya driveway, hindi rin siya patio. So, this will be tagged as pavement kung simentado siya. This one, ano dapat tagging dito? Ano dapat tagging dito sa part na to? Patio. Ha? May patio ba? Okay, ganito yun eh. Ganito yun guys. Previously, meron tayong stage 1 and na sinasabi ko kanina. Pero yung ibang attribute po dyan nagbago. Okay, like kagaya nito, this is supposed to be a patio. Pero, nagawa siyang pavement. Siguro sa system, due to system errors. So, if that is the case, select nyo lang to and then retag nyo kung anong dapat sa kanila. Okay, so dyan lang po tayo gagamit ng stage 1 na attribute. Like this is supposed to be a concrete patio. So, ayusin lang natin as ganyan. Ito naman yung part na to, sementado din to eh. So, hindi ko na tinanggal yung pavement. Pero, hindi rin siya driveway. Diba? Hindi rin siya patio. So, dito, kung sementado yung area na yan, yung ganyan, hindi ko na lang dinilit, iiwan na lang natin yan sa pavement. Okay? Wala na po siyang purpose. Pero sementado siya. So, tatag natin as pavement. Tapos, isa pa. One more thing. Baka makakuha kayo dyan ng mga road na hindi sementado or hindi kayo driveway na hindi sementado kagaya nito. Tapos, nakatag sila as cemented or road lang. You have to fix for them. Okay? I-retag lang natin. Kagaya nito, may mga driveway din dyan na kagaya nito, hindi sementado, pero yung iba dyan tinatag as driveways lang. So, you have to fix for that. Yung gagawin nyo lang, retag nyo na lang. Okay? Eto ano to? Konti. Sementado din to, pero eto lang yung docks. Yan, bibigyan na kita ng clue. Eto, i-delete natin yan. Eto ano to? Hindi na rin naman to siguro sidewalk. Right? May kalakihan na eh. Pavement pa rin. Ha? Pavement. Okay. So for this one, you can tag it as pavement. This one naman, anong dapat tagging dito? Kaya na yan. Tawag daw. Compacted. Pop. Ano dapat tagging dito? Pavement ba yan? Guys?
Ano pong tawag dito? Or ano po yung dapat tagging natin dito? Okay, so si Catherine nag-cheat kay Carlo. So this one, yung sementado dito, sementado, yung lupa po dito, okay, nag-compress na po sila. Minsan siguro tinadaanan ng sasakyan or whatsoever. So para sa area na yan, kapag masyado malaki ng mga ganitong area, you can select that one and then tag it as compacted surface. Okay? Same goes, for example dito. This one. Hindi na rin naman to sementado, right? Kitang-kita, di ba? Naghahalo na yung lupa sa, ayun, halos magkapareho na sila ng itsura ng sementado na area. Pero ito lang yung sementado na area and as you can see, meron yung border. Right? So for that, kapag nakakuha kayo ng mga ganito, fix lang po natin yung area na to. Yan, mga butas-butas na yan, ayusin natin. Tapos, ayusin din natin itong mga missed parts. Yan. And then you can select this one and then tag it as compacted surface. Okay? So, madali lang po manotice yung mga compacted surface na yan. Usually, mga nasa gilid ng kalsada, yung mga malalapad na area na yun. Or hindi kaya para sa mga under constructions na area. So, actually, napag-usapan na natin yung iba't ibang attribute na kailangan natin gawin. Okay? So, para sa mapa na lang, kapag naka-full na kayo, guys, meron lang po tayo. Andyan po sa ating banner, or hindi kaya dito. Wait lang, check ko sa notepad. Okay. Meron lang po tayong 15 minutes per task sa isang mapa. Okay? 15 minutes lang po sa isang mapa. So, kailangan nating i-Google. Tapos, 5 seconds para sa filter. So, huwag kayong magtatrabaho sa filter for the crowd people. Hayaan na natin yung mga tenure na magtrabaho sa filter kasi hindi rin po kayo makakahabol ng ganun kadali para sa filter. Dito na lang po tayo sa labeler kasi marami pa rin namang task. So what we are going to do pag naka-pull na tayo ng mapa. First, you have to check. Okay? You have to check the first or the stage 1 attribute kung tama yung pagkakagawa nila. Usually, tama na rin yung may pagkakagawa dyan. Siguro may makakakuha tayo ng iba, which is, may mga konting mali-mali lang. Lalo na sa mga driveways. Okay, mamaya na yan. Pero, kung hindi naman, yung stage 1 attribute, no need to worry about them. Yung stage 1 attribute, yan yung road, yan yung sidewalk, yan yung driveways. So, hindi na natin kailangan masyadong problemahin yan. Not unless if yung road ninyo may mga inside parking, mga ganun, etc. etc. So, let us focus sa stage 2. Meron na po tayong 10 attribute. Ano dapat hanapin ninyo? Usually, kapag nasa residential area, kaya nito, this one is a residential area. Yung hahanapin nyo lang po dyan is swimming pool, pavement, may mga panakanakang mga sports ground. Pero wala masyadong compacted dyan. Wala masyadong parking lot. Or wala talagang parking lot dyan. So, yun lang yung hahanapin ninyo. Swimming pool, pavement, tapos paminsan-minsan sports grounds. Okay? Yung iba din dyan, yung backyard nila, which is supposed to be a patio, nakatag sila as pavement. So, yung gagawin nyo na lang, you have to fix for those area na lang. Tapos, i-retag nyo na lang sila as it is. Kung ano dapat sa kanila. Like, for example, this one, this is supposed to be a concrete patio. Hindi sila natag na maayos. So, itatag na lang po natin na maayos. So, madali lang din naman gawin yan. Kasi hindi din naman lahat kailangan nating ayusin dyan. Makakikit pa tayo ng mga ganito. Yan, may mga concrete patio sa gilid-gilid na hindi na dapat. So, i-delete na lang natin yan. Like that. Ito, okay na to. You can leave it as it is. Ito naman, wala tayong gagawin dito. Makakakuha din tayo ng mga ganito. Yung area na to, this is supposed to be a sidewalk. So, you only have to fix. Okay? Ayusin lang natin to and then re-retag lang natin. Ganun lang makadali yung kailangan natin gawin para sa mga parts na yan. Ito, kung may mga nakita kayong sementado na area dito na wala na rin naman silang silbi tapos nakatag sila as tawag nito, pavement, like this one, meron na tayong deck dito eh. So, hindi na rin naman siguro pwede maging patio to, yung baba, kasi hindi rin, malinis lang din naman. So, you can ignore, okay, this pavement attribute. This one,
Eto, sementado na area. Pero yung driveway natin, supposedly, hanggang dito lang po. Yung gagawin lang natin dito is, i-fill natin yung area na to na cemented na wala na rin namang silbi as pavement. And from there, you can ignore this building na. Wala na kayong gagawin dyan. Meron din tayong mga pavement sa paligid ng bahay na supposedly, wala po sila dapat dyan. Like this one. So you can select that one and then delete na lang. This one, ito yung sinasabi ko, may mga pavement dyan na hindi na dapat pavement. So you can delete or ignore. Kung may makita man kayo mga miss na driveway, kagaya nito, then you can fix. Madali lang din naman mag-fill. Pero mag-focus talaga kayo sa kung ano yung attribute ng stage 2. Which is yung mga pavement na yan. Ito, di-delete natin to kung hindi lang din naman sementado tapos wala lang din naman sila dapat dyan. This. Ito, hayaan natin to pavement kasi yung sidewalk hanggang dito lang. Ito yung mga sira. Okay? So, siguro pwede natin itong emerge. Tapos ayusin na lang natin yung shape. Ganyan. And leave it as a concrete patio. Ito, di-delete natin to. Ambiguous na yan. Ito, part na to sementado. Pero yung driveway up until here lang. So, for that, you can tag that area as pavement. Okay? Uy, may sports ground. Ito, sementado to. So, pwede natin itong itag as sports ground. I-label lang natin as ganito. And then we're good. I-fill lang natin yan. And then okay na po yan. Usually, magdi-delete lang kayo dito ng mga pavement na hindi na kailangan eh. Ganun. Ito naman, this one is a swimming pool. So, kung swimming pool ito, siguro hanggang dito yan. Ayusin na lang natin yung shape and then okay na po yan. Ito naman, hindi na to pavement. So, ayan, di-delete na lang natin. This one, di na rin to pavement. Ito din, di-delete natin. Ito, I'm not sure with this one. Pero siguro, mas mapapaganda pa natin tong shape. Okay, ayusin lang natin. Ito, hayaan na natin to as it is. This one, okay, yung area na to, siguro yung pavement dito is up until here lang. Pwede natin tong tanggalin yung part na to. Wala din masyadong compacted surface sa mga residential areas na ganito. Make sure lang to delete this pavement na hindi na kinakailangan. Yun na po yung usually gagamitin natin or gagawin natin dito sa residential house. Kapag nakakita naman kayo ng pavement na pwedeng i-retain na lang ninyo. Okay? And for those area na may mga ganito, concrete patio, kasi yung iba dyan, yung may mga mapa dyan na iba, kagaya nito, yung concrete patio nila is nakatag as pavement. Asan ba yun kanina? May nakuha ko kanina eh. Ito parang sports ground to. Asan ba yung mapa ko na yun? Okay. Ito pala. May mga pavement dyan na supposedly concrete patio sila. So kung makuha mo kayong ganyan guys, ayusin nyo na lang. Retag them as concrete patio lang. Yan. Kasi hindi nyo pwede ipasa po yan sa checker na as it is. Malalagot po kayo. Ito pa. This is supposed to be concrete patio. So ingat-ingat kayo sa mga ganyan. Tapos yung ibang pavement dyan, kailangan nyo lang i-delete. Yun lang yung gagawin nyo kapag nasa residential areas. Ito naman, hindi ito pavement. Okay, kasi as you can see, playground ito. Kung pavement yan, pag natumba ka dyan, gas-gas yung mukha mo. Diba? So, walang playground na sementado. Usually, sand po yan or grounds. Okay, so i-delete lang ninyo and then hindi rin ito sports grounds. Walang sports ground na tawag nito, playground. Okay? Di-delete lang natin yan. Okay na yan. Tapos, ano pa ba? Kapag nasa big buildings naman na area, ayun, close ko ata yung ID ni Kwan. $30. Okay. Kapag ganito naman mga big buildings na area, okay, ingatan niyo yung mga paligid ng mga big buildings na to kasi usually pavement po sila.
Okay, ayusin nyo lang yan mamaya. Kapag ganito naman, ito yung isang example ng pavement. Yung area na to, yung paligid ng building na to. Yung building, pula yan. Tapos yung paligid niya is pavement. Tapos, ganun din yung aayusin nyo or gagawin nyo para sa mga ganitong areas. Okay? Ito lang. Yan. Yung driveway na to, may yellow pa na connection. Dapat, kulay brown lang sila. Tapos, i-double check nyo lang yung pavement. Ito, sementado yung area na to. Pero yung ating driveway is up until here lang. So, siguro, we can retain this pavement. Ito, di-delete natin kasi hindi yan pavement. Okay, bare land yan. Yung paligid niya, lupa lang yan. So, ganyan lang naman kadali yung aayusin natin. Kaya 15 seconds lang tayo dito. Okay? Kapag nakakuha naman kayo ng mga ganito, yan, mga missing buildings, you can report them. Okay, magbibigay ako sa inyo ng ganito mamaya, building errors. Okay, bibigay ko to sa inyo, lalagay nyo dito yung task name, tapos i-upload ninyo yung screenshot, and then i-clear namin yan. Are we clear?